Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Saan na? Nasaan na yung pinagyayabang ng Pangulo? Medyo galit. Sa mismong bisperas ng Pasko, tahasang pinestyon ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang mga naunang pahayag ng administrasyon kaugnay ng umano'y pagkakakulong ng mga magnanakaw na politiko. Ito yung post niya. Saan na yung pinagyayabang ng Pangulo na magpapasko sa kulungan yung mga magnanakaw na politiko? Noche buena na, mamaya ito post niya kagabi Puro lang press release. Sos, Mario Sep. Ang pahayag ni San Fernando ay direktang patama sa mga naunang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi raw magiging masaya ang Pasko ng mga sangkot sa malalaking anomalya kabilang ang controversial na flood control projects. Ngunit ngayong December 24, ito post ito kagabi, habang abala ang mga Pilipino sa paghahanda ng Noche Buena, wala pa ring naiulat na pagkakakulong ng mga senador, kongresista o iba pang high-profile na politiko. Para kay San Fernando, malinaw ang agwat sa pagitan ng pinangako at nangyayari. Aniya, hindi sapat ang press releases at matatapang na pahayag kung wala namang nakikitang resulta. Ang hinihingi ng mamamayan ay hindi retorika, kundi aktwal na pananagutan. Sa gitna ng selebrasyon ng Pasko, muling ibinabato ang tanong na bumabagabag sa marami. Saan na nga ba ang pinagyayabang ng Pangulo? Huwag na po kayong magtaka sa ating Pangulo. Hindi lang ngayon yan. Marami ng instances na iba ang kanyang sinasabi. Iba naman ang talagang nangyayari. Actually, 3 sila na nangako na magpapasko sa kulungan ng mga pang-4 pala, 4 sila na maalala ko Iba ang sinasabi, ibang nangyayari. So, Pangulo, narinig ko mismo yan sa kanyang bibig na magpapasko sila sa kulungan. Ombudsman Boying Remullad, December 15 pa nga ang sinabi ni Ombudsman Remulla, kaya sinisingil siya ni Karen Davila sa interview. Relax lang kayo, maghintay na, darating yan. Wag na kayong mangako ng December 15 o magpapasko para hindi kayo mapahiya sa taong bayan. Sino ba? Si Secretary Vince Dizon. Maraming magpapasko sa kulungan. Wala naman. Si Secretary John Vic Remulla, mga balyena, sabi niya magpapasko. Kaya nga, nagpahanda na ng magandang kulungan si John Vic Remulla na binatikos pa rin ng taong bayan. Bakit mo ikukulong sa magandang kulungan ang mga nagnakaw ng bilyones? Diba? Kaya pati si General Torre, hindi niya maiwasan yung magkomento na dapat sa ordinary jail. Si Mayor Magalong, ganun din. Ordinary jail. Kaya, hindi ko maisip yung wisdom ng DILG na nagpahanda ng komportabling kulungan, parang dormitory type Wala rin. Lalong nagagalit ang taong bayan sa mga ginagawa nilang ganun. Sino lang nakakulong? Meron. Hindi naman sila zero. Si Attorney Sal Panelo ang bumatikos din. Nasaan na yung magpapasko sa kulungan? Si Sara Diskaya lang nandun. Siya lang talaga.
Ako, naawa rin ako sa mag-asawang Diskaya. Kasi kahit totoong nagkasala sila, but to me, they are the least guilty. Itong mga contractors, kasi tatlong grupo yan eh. Nandito ang utak, mga lawmakers, according ito sa mga pahayag ni Mayor Magalong, itong basihan ko. Lawmakers ang gumagawa ng lahat. Tapos ang nag-i-implement, ang mga lawmakers, kinokontak nila ang mga DPWH, ipapasok nila yung pundo. So ang DPWH naman, i-implement na nila yan, may bidding-biddingan na, may pre-designated winner, yung mga losers, babayaran pa rin. 3% ata ang bayad sa mga ganon. So, kung sa hierarchy pa ng mga nagkasala, pinakamababa, itong mga sina Sara Diskaya, silang pinakamababa. Least guilty nga eh. Sara Diskaya lang nakakulong. Nasaan yung DPWH officials? Wala pa naman nakakulong. Lalo ng mga politiko, nasaan sila? Kaya yan ang tanong. Nasaan ang pangako niyong ikukulong? Well, alam niyo na sa susunod, basta magsalita na ang Pangulo ngayon, I'm sorry to say, I respect the office, no? Kasi opisina yan eh. Kaya lang yung presidente ngayon na nakaupo, wala nang credibility. Talagang kung ano-ano na lang, pati nga pagpapautang ng SSS, pinapakialaman niya na. May nakita pa akong post kanina, pati paputok ng Kuwaitis sa bagong taon, sinasabi na rin niya. Hindi naman yung trabaho ng presidente. Kasi na siya, yung ratings niya, masyado siyang nag-aalala sa ratings. Na sabi ni Ted Pailong, unpresidentiable na yung mga ganun. Sabi ni Senator Frank Drilon na gustong mapataas ng Pangulo ang ratings niya, kaya kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi, nagiging reporter na siya ng taong bayan, lalong napapasama dahil hindi naman natutupad. So, good luck sa mga pangako niyong magpapakulong. Kailangang makulong sila, ang mga mastermind. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Si ate ang natagaan na mo gero. Para gid nga muhuman ang mong kusina. Ug mo na ni ang balay ni ate sa tagaan na mo gero. Mo na ni ang balay ni ate Mo na ni ang iyang mga atop sa natagaan na mo gero. So mga silupin lang. So naay tubig nga naputos. Ako nga pang inom pero namig gripo pag ulan. Ingani gini siya permente. Nani gyud inyong kaimtang. Ingani among kahimtang busad ako kay magpasalamat sa Ginoo. Nga naay nihatag sa amo ang katabang gihapon dako kay tabang gyud. Oo, so kuha na gyud kayo og tubig. Sa ilang atop nga silupin lang ang ilang atop. Pila ni katuig before? 4 naman siguro ni mag 5 years. Ingani ra. So sulod sa kuha na 4 na katuig hapit na mag 5 sa paganto silang ate sa ilang balay nga tulo lang. Dahon. May mga dahon na. Okay, naara. Gripo na gripo. Kunin ka kasalod pag ulan. May Kasi salot pa. nagahapon nga ulan, asamot. Basta, nagigay, may tibig na po. May Salamat kayo sa Ginoong nagitagaan may ogsen sa labi na sa naghatag yun, naghatod dire. Thank you gig kayo. Taaning sen, thank you gig kayo labi na apilansang. Nakakuan gihapon mi. Nakatop na gid mi karon kay itaod na magid ni nila. So, kuha na katuig ti, upat na kapen, hapit na maglima. Hapit na maglima. Sa inyong pagantos nga perminti lang maulan-ulanan. Sige ra gay mig taod ani og salog na usay agpo baon na lang ni tanan ang salog kay mura Yung man salog. gihapon. Mura man gihapon. Nga
Sige ra Oo. magyapon tulo kay mo malagi ni naatay income. Nga naman te sa kadugayon na sa inyong pagpuyo wala mo nakapalit og sen. O sa ingani nga hitabo di magid may pagkapalit og sen kay pila ra kita sa akong kauban mais na financing pa. Taman ra sa kaon. Tungod sa kalisod na pila kabuk akong bata diri na ko high school duha na dili lagi ko pagkakuan. Pila day mong anak te? Upat. So kuang gid lisod yun yung panginabuhi. Lisod kaayo na. So salamat kayo te. O sige, salamat.